Ayan, so tila huminto yung lalaki. Kailangan natin siyang habulin. Bilisan natin para ma-interview siya. Bumagsak na siya. Anong nangyari? Bakit bumagsak? Pero bagsak siya pero buhay pa din. Ano to? Nakakatakot ha. Tignan nyo ha. 7. Ayan. So sa mga nagre-request po, mayroon po akong bunga ng kawayan. Sa mga nagre-request po, paki-contact na lang po ako kung paano ko sa inyo maipapadala ito. So kayo na po yung bahalang gumawa kung anong paniniwala nyo about sa mga bulaklak ng kawayan. Morning, welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw. So kamusta kayong lahat? Kamusta ang ating araw-araw na ginagawa? So muli, ako nga pala si Mr. Kalahi at nandito ako ngayon sa Occidental Mindoro dahil marami akong komento na narinig at nakita sa aking last part ng video dito na kung saan nga daw parang tinatakot ko daw yung mga tao. So I think hindi naman siguro part ng content ko yon natakutin yung mga tao, or kung natakot ka man sa aking vlog ay hindi ko naman sinasabi na panoorin mo itong vlog ko. So shout out sa'yo kung sino ka man na nagsasabing tinatakot ko lang, din puro kasi sinungalingan daw lahat ng mga content ko, lahat ng mga ginagawa kong vlog. So this is it, hindi ko na kayo tatakutin ngayon. So ang content natin ngayon mga kalahi ay puntahan na lang natin yung mga kakaibang lugar dito sa Mindoro at ikikwento ko na lang sa inyo yung mga kwento dito base sa ating mga nakalap na impormasyon sa mga taong nakatira dito, no? So muli, ako nga pala si Mr. Kalay. Samahan nyo ako ngayon sa paglalakbay dito sa tinatawag na Biringan dito sa amin. So kumbaga tinawag na Biringan to dahil sobrang dami na talagang naligaw dito sa lugar na ito. Kumbaga alam ng ilan na taga dito, talagang napakadami ng senaryo na naligaw dito sa part na ito. So kung hindi nyo alam, itong lugar na ito ay parte siya ng Kalintaan. So ipapakita ko sa inyo mga kalahi yung malalaking puno doon. Hindi ko na kayo tatakutin sa part na ito. Ikikwento ko na lang sa inyo yung mga bagay na nangyari. So it's time naman para mag-focus tayo sa realidad ng ginagawa natin. Sa mga nagsasabing tinatakot ko kayo, kayo na po yung bahalang humusga sa makikita natin mamaya, mga malalaking puno na pinaniniwalaan talaga ng mga tao, kahit sino naman, na tirahan daw ito ng mga nilalang. So let's go. Bali bubungad pa lang pala tayo dito sa area na ito, makikita na natin talaga yung mga malalaking acacia tree na kung saan tila talagang napakatagal na ng panahon na dito na talaga sila namuhay. So sabi nila, may mga kwento dito na noong araw daw talaga ay napakaraming acacia dito. Ito nga rin yung paniniwala ng ilan na keso, mayroon daw ditong mga nangliligaw, mayroon daw ditong part na mayroon daw nagbabantay na isang babae na nanghaharang daw. Yun lang naman ay ayon sa kanilang mga kwento at hindi natin opinion yun. So disclaimer lang din naman po, no, baka sasabihin nyo na rin na
magsinungaling. Actually lahat ng mga nakakasama ko sa aking vlog ay hindi sila involved tungkol doon. So kung mayroon man kayong hindi nagustuhan sa aking mga video, sa aking mga vlog, ay pwede ko naman sabihin sa inyo na wag na kayong manood. I-unsubscribe nyo na lang ako kung ayaw nyo ng mga video ko. Pero syempre sa likod ng mga sinasabi nila ay nandyan pa rin naman yung mga taong sumusuporta sa atin. Kaya doon tayo umuhugot ng lakas mga kalahi. So tara, samahan nyo ako. At excited na rin akong ipakita sa inyo yung napakagandang lugar na ito. So kakaiba at napakaganda. Dahil kung makikita nyo dito, may mga lugar kasi sa Pilipinas na talagang napakalalaki ng puno. Isa yun sa mga goal ko na balang araw ay mapuntahan ko rin, no? So tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay. So nandito pala tayo ngayon sa Sitio Tangon, part ng Occidental Mindoro, Sitio Tangon. So yun yung idea ko na ibibigay sa inyo, na kung saan ay makikita natin dito sa dulo ang mga naglalakihang puno ng akasya. So centennial tree kung tawagin ng iilan sa mga natanungan ko, na sinasabi nila almost 100 years na daw na nabubuhay ito dito. So tara, let's go. Nandito na tayo ngayon sa dulo ng pinaniniwalaan nilang Biringan. Actually, ikikwento ko sa inyo kung bakit nga ba ito pinaniniwalaan nila. At hindi naman ito kinakatakutan ng iilan, pero may mga tao kasi na sobra ang paniniwala. Lalo na ako, talagang malakas ang paniniwala ko pagdating sa mga creatures. So tara, ikwento ko sa inyo kung bakit nga ba ito. Dead ends na kasi ito. Kumbaga, ito na yung end ng kalsada na nagkokonekta sa bayan ng Kalintaan at bayan ng Rizal. So kung sakaling magagawa na ito ng maayos, kung sakaling maayos na ang lugar na ito, ay may posibilidad na mas mapadali ang transportasyon ng mga nanggagaling sa San Jose patungo sa Kalintaan. Kumbaga, hindi na sila iikot doon sa Sablayan, I think sa bayan ng Rizal, para lang makadaan dito. Kaya napakaganda yung proyekto na ginawa ng gobyerno natin, na unti-unti sa tagal ng panahon ay nabutas na, kumbaga na sa ayos na ang kalsada na ito. So malayo pa, pero malayo na ang tinakbo ng project na ito. So pag lumusot dito ay part daw ng Kalintaan na yung kabila na ito. So napakaganda talaga kapag na isaayos at talagang ipagpatuloy ang project na ito, dahil mismong maraming nagsasabi kasi na talagang mas malapit talaga dito. So nandito na tayo ngayon sa dead end ng lugar na ito. So try nyong i-search ito sa Google. Mamaya ilagay ko yung link sa description para makita nyo yung mismong link na to, na ang lugar na ito ay nakakonekta talaga sa bayan ng Kalintaan. So yung kagubatan na nakikita nyo na ito ay dito tayo papasok ngayon, at ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga naglalakihang akasya na pinaniniwalaan nilang tila tahanan daw di umano ng mga kapre at mga engkanto. Ayun lang naman yun sa paniniwala nila, at syempre bilang ako naniniwala ay oo, naniniwala ako doon. So tara, ano pang hinihintay natin? Wag kayong magalit ha, dahil eto na, ikinontent na ulit natin ang sinasabi ko sa inyo. So nandito pa lang tayo, ramdam na natin yung lamig na talagang humahaplo sa ating mga balat. So ito ay talagang daanan na ng mga tao. So dito sila dumadaan kapag nanggaling sila doon sa kanilang mga lugar. Lusot na rin naman ito ng Kalintaan, pero sa ngayon ay tanging mga motor at maliliit na sasakyan pa lang ang pwedeng dumaan dito, gaya ng nakikita nyo, nakamotor tayo. Gusto ko sana may makausap tayong isang lokal dito na magpapatunay na talagang napakatagal na ng lugar na ito. So kung makikita nyo naman, bungad pa lang tayo, makikita na natin itong kakaiba at napakalaking akasya, na kung siguro kung yakapin ko ito, tatlong ako yung
kabuuan. Oo, I think oo, 3 ako ang yayakap dito. So ganon kalaki ang puno na ito. At kung mapapansin nyo, hindi lang ito yung maraming puno dito, sapagkat ayan, mayroon pang area dito na talagang kapunuan, kagubatan. Ito dati ay naging imbakan ng buhangin, sapagkat nung ginagawa ang kalsada na ito ay dito nila lahat ginagawa yung proseso para sa pagbubuhos ng mga semento. Napakaraming akasya dito dati. At ito yung area ha, ito yung area na sinasabi nila na talagang hindi daw basta-basta ang pagpasok dito, dahil talagang kakaiba yung pakiramdam mo kapag nandoon ka na sa area. So mapapansin natin yan at mararamdam, ano yun? Okay, so hindi ko kayo tinatakot. Pakiramdam ko yun at wala kayong pakialam sa pakiramdam ko. Ayun, may mga ano dito oh. May mga nagtatrabaho. So tara. Actually mga kalahi, hindi talaga ako showy na tao sa buhay ko. Ayoko talaga yung ikinikwento yung buhay ko, kaya nga mas gusto ko ikwento na lang yung makakaibang lugar dito sa atin no? Sa amin pala. Ayan, grabe. Ang daming mga ano dito. So sana meron tayong makita dito na ano, na mga taong nakatira. So ayan, dito na tayo. Nandito na tayo ngayon. Wow. Tignan nyo. Tignan nyo ng maigi kung gaano kalaki. So bungad pa lang tayo dito, naririnig na natin ang sigawan ng mga ibon. Naghihiyawan sila. Ikutan lang natin to ha, para makita nyo ng malapitan na talagang hindi ko kayo pinipeke. Napakalaki talaga ito. Ayan. So kung mayroon man akong nararamdaman ditong kakaiba, totoo yun, at hindi ko niluloko ang sarili ko. Ito kasi yung paniniwala ng iilan, na porket meron kang bagay na hindi nila nagustuhan, ay talagang paniniwalaan nila yung sarili nila without knowing na hindi naman sila yung nasa sitwasyon. Yan kasi yung mga taong hindi naman naging successful sa buhay, gusto nilang gawin yung mga gusto mo at gusto nilang i-correct. Ano yun? Tapo. Narinig nyo yun? So realidad tayo ha, wala tayong ibang gagawin dito ha, kung hindi yung mga maririnig lang natin at mga makakasalamuhan nating tao lang yung pwede nating kausapin dito. So hindi ko kayo tinatakot, kasi marami nang nagsasabi na tinatakot ko lang daw yung mga viewers ko. So I am proudly, I am Mr. Kalahi na nagsasabi sa inyo na kung hindi nyo man naririnig o nararamdaman yung pakiramdam ko, hayaan na lang kayo. Hindi ko naman sinasabi na manood kayo ng aking mga vlog. So ang alam nyo, ang idol ko dito sa mga gantong content, si Master Gala at si Mendorin yung mangyan. Sila lang yung dalawang taong nakitaan ko ng potential pagdating sa mga gantong content. At kung sakali man na balang araw magkita-kita kami, ay masaya ako sa part na yun. Napakalaki na to mga kalahi oh. Ayan oh, grabe. So ayan, sa mga oras na ito, mayroong mga tao dito na dumadaan. Ayan oh. Ayan. Tingnan nyo naman. So salubungin natin sila. Makikita natin dito yung different kapag nandito ka. So yan. Ang lalaking puno, di ba? So kung ano man yung mga makikita nyo, maririnig nyo dito, kayo na yung bahalang humusga. Ang lalaki. Ayan o, ang lalaki. So sa pagkakataong ito, mas makikita natin kung gaano sila nila inaangat yung motor. Ayan o. Ayun. O di ba? Grabe. Susundan natin ang bahagya yung dinaanan nila at kung gaano kahirap yung daanan talaga dito. Lalo na kapag gabi, sobrang dilim dito. So ngayong araw nga, araw na araw pero napakadilim. Pero ngayon, tignan nyo naman.
what if gabi ka pa pumunta dito, baka hindi lang mga kakaibang bagay ang maririnig mo dito, kung hindi yung mga hindi ko na masabihin. So kilabot lang talaga yung mararamdaman mo kapag nandito ka. Ayan, so tila huminto yung lalaki. Interviewin natin sila, sana makita natin siya. Ayan, kailangan natin siyang habulin, bilisan natin para ma-interview siya. Ayan o, may gate dito na inaangat nila yan. Ayun na, hindi na siya makita. May gate dito ang lalaki di ba? Kaso umalis na si kuya. So ganta kasi mga katutubo kasi yung karamihan dumadaan dito, kaya yung paniniwala nila dito, ang lalakas ng loob nila. Yan, di ba? Ano yun? Bakit mayroon ditong langka na napakalaki? Langka yan So sa kabila na to may bahay. Hindi natin kilala kung sino yung may-ari na to. Pero yung ano na dito ay Cross Ranch. Yan, may bahay yan. May bahay dyan sa unahan na yan. So hindi na tayo pupunta dito dahil okay na rin naman, naipunta ko na kayo dito. So gusto ko lang linawin sa inyo yung bagay na pinuntahan ko, na napakasimple lang, pero tignan nyo naman. Ayan, so sa nag-comment sa akin na mag-alay daw ako ng bariya at candy sa mismong lugar na ito para daw sa aking safety, ay syempre gagawin natin yung inyong request na wag na kayong magalit sa akin. Wala naman akong ginagawa sa inyong masama So kung ayaw nyo ng content ko, pwede naman kayong mag-leave, pwede kayong umalis. Pero hindi ko kayo in-encourage na manood ng video ko, kasi sa mga followers ko pa lang at solid supporters, talagang okay na ako dun di ba? So ngayon naman ay alayan natin. Hindi ako naniniwala sa alay. Yes, totoo yan. Ako naniniwala ako sa mga creatures, Encanto. Pero hindi ako naniniwala sa alay. Pero sa pagkakataong ito ay bibigyan natin ng alay. So para sigurado na talagang maganda ang pagpunta natin dito, ay dito natin siya ilalagay. So napakalaki, di ba? Kung dito natin ilalagay, makikita sila ng mga tao. Baka posibleng makukuha sila ng mga taong individual at kainin yung alay. Tabi-tabi lang po. So dito natin siya ilalagay. Ilalagay natin dito. So sa pagkakataong ito ay mag-aalay tayo sa mga nakatira dito. Ayan, tabi-tabi lang po. Yan, so meron tayong inilagay. Ipapasyal ko naman kayo dito sa part na ito, na kung saan sinabi ko talagang mayroon talagang mga bumubulong. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, opinion ko yun at narinig ko mismo sa sarili ko yun, pero hindi ko naman sinabing maniwala kayo. Basta sa akin lang, gumagawa ako ng video for my personal at sinishare ko sa inyo. Hindi naman buhay ko ang pinag-uusapan dito Nahulog, ano to? Bakit nahulog? Bumagsak na siya. Anong nangyari? Bakit bumagsak? Pero bagsak siya pero buhay pa din. Ano to? Nakakatakot Tingnan nyo bumagsak. So may posibilidad ba na pinutol, tinamaan ng kidlat? Oh my goodness. Bumagsak siya mga kalahi. Bakit siya bumagsak? Ala, tignan nyo. Bumagsak talaga. Legit. Imposible kung babagsakan siya ng mga sanga na to. Hindi siya matutumba, pero bakit ganyan? May sako dito. Parang muhon. Ayan Sa sobrang tagal na ng panahon, bumagsak siya. Ano yun? So ikot tayo dito.
tabi lang po. Ayan. So muli sa mga nagre-request sa atin na yung sa bulaklak daw ng kawayan, paano nga ba natin sila makokontak? So sobrang dami pong bulaklak ng kawayan dito mga kalahi. At ngayon, so kukuha tayo ng mga bunga. So bunga ng kawayan, kukuha tayo ng bunga ng kawayan na lang para ibigay ko na lang sa inyo. Sobrang dami kasi niyan dito. Aray, may mga langgam. Yan, binabantay sila ng mga langgam. Wait lang. So bunga siya natuyo ha, para kung sakali pwede nyo itanim. Mas mabisa ito sa bulaklak. Bunga na ito eh. Ayan, napakadaming bantay. Binabantayan sila ng mga langgam. 1, 2, 3, 4. 4 pala yung nakuha natin. Kailangan makakuha tayo ng at least 7. Ano yun? 7 na piraso para naman mabuhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So sa mga nagre-request po, mayroon po akong bunga ng kawayan. Sa mga nagre-request po, paki-contact na lang po ako kung paano ko sa inyo maipapadala ito. So kayo na po yung bahalang gumawa kung anong paniniwala nyo about sa mga bulaklak ng kawayan. So muli mga kalahi, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking vlog. Bagamat napakasimple lang ito, ay gusto ko lang sabihin sa inyo na nagpapasalamat ako dahil sa ngayon ay mag 55,000 subscribers na tayo. Patuloy lang tayo mga kalahi, at syempre sa lahat sa araw-araw ay pinagdarasal ko na sana maging maayos ang ating pamumuhay at sana maging matiwasay ang ating araw-araw na ginagawa. So mga kalahi, ako nga pala si Mr. Kalahi na nagsasabi sa inyo na ipagpatuloy natin kung ano yung bagay na nasimulan natin. At naniniwala ako na bawat paglalakbay natin ay may sukling tagumpay. Let's go.